Pare, gaya ng dating gawi, magbaon kayo ng ating malalaklak ha, habang nagpapantok pagkatapos nating makapagtulingan. Paalala ni Ronnie sa kaibigang mangingisda. Aba, ako pa. Alay, sigurado na yan. Nauna na sa aking lagayan ng dala kong bilog na bote. Tugon ni Poroy. Nagkayaya ang lalaot ang mga kalalakihang magkakaibigan na sina Ronnie, Poroy, Noel, Benny, Efren, Joseph, Berto, Tani at Pablito. Dadayo sila sa Karatig Isla dahil maraming litaw na grupo ng mga tulingan sa lugar na ito. Sa kanilang samahan, hindi nawawala ang pampatulog na alak pagkatapos mangawil. Ito'y pangpainit ng kanilang katawan sa malamig na isla habang naghihintay magpaumaga. Kapag nakasyat ng tig-isa, sapat nang may pampaantok sila habang hinihintay ang magdamag sa isla. Umaalis sa magkaibigang mangingisda sa kanilang barangay upang lumaot dakong 2:00 ng hapon patungo sa kabilang isla na halos tanaw lamang ang bundok nito sa kanilang dalampasigan na ilang milya lamang ang layo. Mamayang 8:00 ng gabi tayo dadaong sa tabi ng isla. Magpalipas muna tayo ng magdamag bago tayo umuwi sa atin kinabukasan. Ani Poroy sa mga kasamahan. Tamang-tama ring isang bote ng bilog nating baon para pampaantok at pantanggal ginaw. Sabad ni Ronnie. Aring si Ronnie talaga yun namang siglang-sigla kapag alak na. Abay, dagdagan mong isang bote at bitin sa atin ng isa. Hamon ni Berto sa kaibigan. Mga pare, hindi tayo maaaring magpakalasing sa isla ha. Hindi natin kabisado ang lugar. Baka yan pang ikapahamak natin. Takot na paalala ni Joseph. Si Joseph ang pinakabata sa lahat at hindi gaanong manginginom. Kumbaga pakisama at dala lamang ng pagkakataon paminsang magpaunlak siya kapag tinatagayan. Kinagabihan, dakong 8:00. Nakasaon na sa tabing dagat ang mga bangka ng magkakaibigan. Nagtayo sila ng bunting silungan sa may dalampasigan na nilagyan nila ng trapal upang proteksyon sa hamog at kung sakaling umulan ay hindi sila gaanong mababasa. Gaya ng ayon sa plano, inumpisahan na nilang magtagay ng isang boteng bilog. Ang pulutan nila ay sangkatutak na kwentuhan at halakhakan, ngunit limitado lamang ang ginagawa nilang ingay dahil baka mabulabog nila ang mga naninirahan sa isla. Nang maubos na ang alak, isa-isa ng pwesto sa paghiga ang mga magkakaibigan na tabi-tabi. Ginawa nilang kumot ang likod ng bawat isa at ang nainom na kaunting alak ay sapat nang magdudulot ng kaunting init sa katawan. Hindi sila maaaring magdala ng maraming alak sapagkat hindi pwedeng magpakalasing sila sa lugar na hindi nila kabisado. Baka hindi na sila makauwi pa ng buhay. Marami-rami din ang nahuling tulingan kaya walang pagsidlan ng tuwa para sa mga magkakaibigan. Agad na nakatulog ang mga magkakaibigan, dulot ng pagod sa pangangawil at kaunting pangpatulog na inumin. Maliban na lamang kay Poroy na balisa. Pinipilit niyang dalawin siya ng antok, ngunit bigo siya, kaya mulat ang mga matang pinagmamasdan ng madilim na kapaligiran ng isla na nasisinagan lamang ng liwanag ng buwan, nakakasibol pa lamang. Parang may kung anong kaba at kilabot ang bumabalot sa kaisipan ni Poroy. Nagtatayuan kasi ang kanyang balahibo at kinikilabutan. Maya-maya pa, may naulinigan siyang parang hinihingal sa kanyang tabi.
Tunog na naririnig ni Puroy. Tumingala si Puroy at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Pag-angat niya ng kanyang muka, sumalubong sa kanya ang higanting itim na aso na tumutulo ang laway habang nakatunghay sa kanila. Nagbabaga ang mga mata nito na namumula habang tinititigan sila ng kanyang mga kasamahan na mahimbing ang pagkakatulog. Inay ko po! Anong uri ng halimaw tong nasa harapan ko? Pagkalaki-laking aso nito! Kapag sumigaw ako ngayon, mabubulabog ang tulog ng aking mga kasamahan. Aswang ata ito. Diyos ko po! Anong gagawin ko? Wika ni Puroy sa sarili. Dahil nanginginig na sa takot si Puroy, pumikit na lamang siya ng kanyang mata at taimtim na nagdasal. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang aso sa kanyang tabi. Nagbantay siya ng buong magdamag dahil baka bumalik ang aso. At sa pagkakataong ito, kailangan na niyang gisingin ang kanyang mga kasamahan. Umaga na. Sumilay na ang liwanag sa buong paligid. Walang kaalam-alam ang mga mangingisda kung ano naganap nung nakaraang gabi, maliban na lamang kay Puroy na nagpuyat sa pagbabantay. Nilisan na magkakaibigan ng isla na walang masamang nangyari sa kanila. Masaya silang nagpaandar ng kani-kanilang mga bangka pabalik sa kanilang lugar. Walang sinabihan si Puroy sa naganap sa kanila sa isla. Inilihim niya ito sa kanyang sarili. Iniisip kasi niya, baka pagtawanan lamang siya ng kanyang mga kasama o kaya naman ay baka matakot na ang mga to na dumayo sa islang yun. Nanghihinayang siya sapagkat napakarami pa namang isda doon. Hapon na ulit at dating gawi. Gumayak na ang mga magkakaibigan para mangisda sa karatig isla. Pinaghandaan ni Puroy ang magaganap ng gabing yun kung sakaling magpakita uli sa kanyang higanting aso na sa palagay niya ay aswang. Hinasa niya ang kanyang kutsilyo. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa matalas na ito. Kinagabihan, ganon pa rin ang mga pangyayari tulad ng nagdaang gabi. Nagtayo sila ng masisilungan at nag-inuman habang nagkakwentuhan. Pagkatapos nga na maikling sandali, ay agad na silang nagpahinga. Paglapat ng hapong katawan, kasunod nito ay paghilik. Sinadya na ni Puroy na wag matulog at hinintay ang inaasahang bisita. Ganon nga ang nangyari nang tulog na ang lahat, maliban kay Puroy. Dumating ulit ang napakalaking itim na aso. Tumutulo ang laway nito at hinihingal habang nagmamasid sa mga natutulog na mga mangingisda. Nanlilisik ang mga mata nito habang pinagmamasdan sila ng isa-isa. Samantala, si Puroy sa dakong gilid ay tahimik lamang na pinagmamasdan ng aso kung ano ang kanyang gagawin. Mahigpit niyang hawak ang kanyang matalas na kutsilyo at nakahanda siya sa magaganap ng gabing yun. Handa na rin ang kanyang bangka na basta na lang niya hatakin ang tali nito upang mapaandar. Ang sabi ng tatay, kapag lalabanan ko raw ang aswang at sasaksakin, ay diretso ang unday ko ng saksak sa harapan. Utas ka ngayon sa akin, aswang. Humanda ka. Sige, umpisahan mo na at tatapusin kita. Sige, lumapit ka. Lapit pa! Galit na wika ni Puroy sa sarili. Nang mapadako ang tingin ng aso kay Puroy, nakita niyang gising ito at bumangon. May hawak itong kutsilyo at sa tansya nito
Manganganib siya. Umatras ito ng akmang uundayan na siya ng saksak ni Puroy. Nasaan ang hayop na yun? Ba't biglang nawala? Nakaamoy yata ng panganib. Aswang nga siguro ang asong yun. Wika ni Puroy sa sarili. Hinintay ni Puroy na bumalik ang aso, ngunit wala na. Hanggang sa unti-unti nang lumiwanag ang paligid at sisilay na si Haring Araw upang maghasik ng liwanag sa paligid. Gising na ang mga kasamahan ni Puroy at gumayak ng pabalik sa kanilang barangay. Niligpit na nila ang kanilang mga dala at tinungo ang kanilang mga bangkang dimotor at naglayag na pauwi. Tahimik pa rin si Puroy at inilihim sa mga kasamahan ang nasaksihan. 2 gabi nang nakaraan sa isla na kanilang pinuntahan. Kinahapunan, nagpasya na si Puroy na huwag na sumama sa pangingisda dahil baka sa pangatlong pagkakataon ay sunggaban na siya ng aso o aswang. Nakaramdam na rin siya ng takot sa nasaksihan ng 2 gabi nilang pagpalipas ng magdamag sa isla. Dakong 8:00 ng gabi, nagpasya ang mga magkakasama na mag-ihaw ng isda para sa kanilang hapunan. Maya-maya, may isang lalaki ang lumapit sa kanila. Mga Ginoo, doon na kayo magpalipas ng gabi sa aking kubo. Wala akong kasama roon. Mag-isa lamang ako. May lugar pa kayo ng mga kasamahan ninyo na pagpapahingahan. Yaya sa mga mangingisda na mga kasamahan ni Puroy. Nako! Doon na kayo sa aking kubo at medyo malawak ito. Hindi kayo magsisiksikan doon. Maaari kayong magpalipas ng gabi sa akin at nang makapagpahinga kayo ng maayos. Alok ng isa pang matandang lalaki na naninirahan sa naturang isla. Nagpasya ang grupo nila Arnel na doon na magpalipas ng gabi sa unang matandang lalaki na nag-alok sa kanila dahil malapit lamang ang kubo nito sa kung saan naroon ang kanilang mga bangka. Noel, wala ka bang napapansin sa paligid natin at sa matandang nag-alok sa atin? Bulong ni Efren kay Noel na siyang kasama niyang inatasang mag-ihaw ng isda. Oo nga, Efren. Kinikilabutan ako kanina pa. Di ba sabi ng matanda, wala siyang kasama sa kubo niya? Tanong ni Noel kay Efren. Nasa silong ng kubo ang 2 magkaibigan na Noel at Efren. Nagdidikit sila ng apoy para sa iihawin nilang isda. Maya-maya, gumalaw ang nakatabing na kurtina at may biglang sumilip dito. Napansin ito ni Noel at Efren dahil kanina pa sila panay ang sulyap sa kubo at sa di mawari nilang pakiramdam. Kumakabog na ang dibdib ni Noel at Efren. Nanginginig na ang kanilang mga tuhod. Narinig nilang lahat na nagbabangayan ng 2 matandang nag-alok sa kanila na sa kubo na nila magpalipas ng gabi. Nagsuntukan ang mga ito at parang mga mababangis na hayop na nagtagisan ng lakas. Nang akmang aawati na sana ng mga kasamahan ni na Efren na mga ito, biglang sumigaw si Noel. Tumakbo na kayo! Mga aswang ang mga yan! Tara na! Sigaw ni Noel na hindi maganda ugaga sa gagawin. Napasigaw si Noel dahil nakita nila ni Efren ang isang aso na namumula ang mga mata habang tumutulo ang laway nito na akmang susugod na sa kanila. Nataranta ang lahat, kanya-kanyang takbuhan patungo sa kanilang mga bangka. Si Joseph na pinakabata at napakapayat ay nabuhat mag-isa ang kanyang bangka. Dali-dali siyang sumakay dito. Si Berto na may edad na ay mabagal na tumakbo, ngunit hinatak ito ni Joseph upang makarating agad sa kanilang bangka. Sina Efren at Noel na naunang tumakbo ay agad nakapagpaandar sa kanilang bangka.
Haharurot sana silang papalayo sa isla, ngunit naalala nila ang kanilang mga kasamahan. Kung lahat ba'y nakasalta na sa kanilang mga bangka, kaya sila'y bumalik. Nang makasigurado si Efren na lahat ng mga kasamahan nila'y nakaalis na sa isla, lahat sila'y humarurot na pauwi. Nangangatal pa sa takot ang mga magkakaibigang mangingisda nang makarating sila sa kanilang barangay. Nagtaka ang mga kasamahan nila na sa tabing dagat nakatira dahil sa ingay ng mga mangingisda na dumating. Ikinuwento nila ang nangyari sa kanila at hindi sila makapaniwala na may mga ganun palang uri sa islang yon. Nagising si Puroy dahil sa ingay ng mga kasamahan na dumating. Oh, ba't umuwi na kayo? Akala ko ba doon kayo sa isla magpapalipas ng gabi? Pagtatakang tanong ni Puroy. Lintik, may aswang pala sa isla. Aswang yata ang mga naninirahan doon. Tugon ni Noel. Alam ko yun. Mabilis na sagot ni Puroy. Walang iya, inayupa ka. Alam mo pala ba't di mo sinabi agad? Alay, 2 gabi tayong nilalapitan ng aswang habang kayo mahimbing na natutulog. Kaya nga hindi na ako sumama dahil natakot na ako baka sa pakatlong gabi sunggaban na ako Lintik ka! Lalapain na pala kami ng aswang. Hindi mo man lang kami ginising at sinabihan? Kasi kapag sinabi ko sa inyo, baka matakot kayo. Wala namang nangyari kaya nilihim ko na lang. At saka baka hindi nyo ako paniwalaan. Paliwanag ni Puroy sa mga kasamahan. Kinabukasan, pumutok ang balita na may patay daw sa isla. Yung matandang lalaki na nag-alok ng kanyang kubo para doon sana magpalipas ng gabi si Noel. Wasak ang dibdib nito. Maraming galos sa katawan at halos lumabas lahat ang kanyang bituka. Mula noon, iniiwasan na ang isla na yon para magpalipas ng gabi, lalo na ng grupo ni Puroy. Sa tuwing mapapadaan sina Puroy sa tapat ng kubo sa may hindi kalayuan, ay naaalala pa rin nila ang mga pangyayari. Hindi nila maiwasan ang kilabutan habang tanaw ang kubo at ang isla. Sa kasalukuyan ay marami ng mga naninirahan sa isla at hindi alam ni Puroy kung naroroon pa rin ang mga aswang sa islang yon. Ngunit sa kabila ng lahat, dinarayo na ang islang ito ng mga turista upang gawing pasyalan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.